Konnichiwa, minasan! Tara, samahan niyo kami mag-hiking patungong Nokogiri Mountain upang makita ang Stone Great Buddha, isa sa pinakamalaking statue ng Buddha dito sa Japan. Alam niyo ba na kaya Nokogiri ang tawag sa bundok na ito ay dahil daw ito ay hugis, ngipin ng lagari o Nokogiri, or sa Ingles ay sawtooth. Hindi pa man kami nakakarating sa aming pupuntahan pero sobrang enjoy na kami sa ganda ng kapaligiran. Lumampas pa. Tao na ba sila? Now. In-explain nga sa amin ni Kuya kung saan banda yung toilet ng pambabae at panlalaki pag-akyat namin ng hagdan. Magbabayad nga muna kami ng ticket para makasakay ng cable car. Ticket po, ticket. Opo, 950 balikan. 950. Oh, apunta dyan na Buddha. Hanap pa Buddha di. Bato. First time nga namin sumakay ng ropeway, sobrang nakaka-excite pero may halong kaba. この鋸山は海抜329メートル。千葉県三名山のうち随一と称され、音に聞く鋸山に来てみれば、泡と上総を引き分けにけりと歌われたそうですが、泡と上総の国境を成しているところでございます。 Dahil autumn season nga na pumunta kami dito, kaya kitang-kita mo yung ganda ng buong lugar. これより通過いたします地中の高さは18メートルでございます。少し揺れますのでお気をつけください。 For dakuhan ng mga video o mga person. この山は全山4階段3階で長い歳月の間風化侵食され至るところ奇岩海石洞窟があり Grabe, kahit saan ka lumingon, tanaw na tanaw mo yung ganda ng Tokyo Bay. 33万平方メートルの広大を誇り千葉県指定の18所36軒など数多くの秘境に富みまた洞窟内には500羅漢と称される1553体の格子の仏群さらには高く全長31メートルの日本最大の大仏も復元されその他百尺間の地獄の時のスリル関八種寸二種を一望に収める十種一覧体の景観は多くの人々に称賛されているところでございます。正面に見えます垂直の岩肌は
遠い昔より建築用石材としてお気をつけください。 Isa sa pinakamaganda nga dito sa Mount Nokogiri ay hindi mo kailangan mag-hiking ng pagkakahaba dahil meron silang cable car para makasave ka ng energy sa pag-explore mo sa itaas. これから全山ガン4ダ階段3階で Habang naghihintay kami makarating sa itaas ay nagpicture muna kami. Kayo na bang anak yung cute na batang iyan? 海抜329メートル Hello, everyone. 3メートル Sa wakas nakarating na rin kami sa itaas. Siumay. Siuman. Look guys, yung view oh, sobrang ganda. Napaka-refreshing at nakakabangha yung ganda ng view dito sa itaas. First time nga namin mag-hiking kaya talagang sinulit namin itong buong lugar. Picture-picture muna sila habang taga-video muna ang person. Hindi naman excited si Miyuki yan kaya nangunguna na sa mami. There's nothing better than getting out into nature. Hiking. Pagod later. Kanya-kanya nga pong lakad ng walang humpay. Nakalagay nga dun sa map na abutin kami na mahigit 1 oras bago makarating sa Stone Great Buddha. Pero depende pa din yun sa inyong bilis o bagal ng paglakad. Medyo mahaba-habang lakarin pa nga at kailangang magbaon ng mahabang pasensya lalo na't may kasama kang bata. Kailangan nga ng iba yung pag-iingat lalo na't napakahirap ng daan pababa. Nauna na nga bumaba si Daddy at si Miyuki, buti na lang may hawakan pababa ng hagdan. Nakarating na nga kami sa unang station bago makarating sa Stone Great Buddha. At bumili nga muna kami ng inumin kasi napagod ang mga person. Nagbayad nga kami ng 700 Japanese yen upang makita ang Goddess Buddha of Mercy. At nagpatuloy na nga kami sa aming paglakad. #bawal mapagod. Ginusto namin to kaya laban lang. Nakakatuwa lang makita ang mga magulang na kasama ang kanilang anak sa pag-hiking. Ito nga yung itsura ng Buddha na ipinunta namin dito. Cute naman ang Miyuki. Dahil sa sobrang layo pa nga ng aming lalakarin ay nagutom na ang dalawang bata. Kaya pala hindi tayo sa... Kainin mo ah. Alam niyo ba guys na ang pag-hiking ay isa sa perfect way para makarelax at makalimutan ang mga stress sa buhay? Malapit-lapit na nga kami sa aming destinasyon. Halos grupo ng mga matatanda yung makikita nyo nag-hiking sa lugar na ito.
Inukit nga itong Buddha, Goddess of Mercy, para i-dedicate sa mga taong namatay dahil sa gera, sa mga nagkasakit at mga naaksidente. After nga makapag-picture ay nagpatuloy na rin kami sa aming paglakad. Nasa kalaghatian pa nga kami ng aming paglalakad pero nakakaramdam na kami ng pagod. Dahil nga sa anliliit ng baitan ng hagdan ay kailangang matibay ang iyong tuhod sa pag-akyat. We're here now at Rico Observatory. Yung tinatawag nilang hell lookout dahil kakabahan ka talaga pag tumingin ka sa ibaba. Worth the wait. Halhal sa pag-akyat. Breathtaking view. Matatanaw nyo nga ang Boso Peninsula at Tokyo Bay at pag pinalad kayo ay makikita nyo ang Tokyo Skytree at Mount Fuji. Dahil autumn season kaya kitang-kita mo yung ganda ng buong paligid. Pababa na nga kami kaya todo hawak ng hagdan ang mga person. At baka yung magtiwarik ay sa baba na pupulutin. Kahit nga malamig ang panahon ay marami pa rin ang nagka-hiking para lang makita ang Stone Great Buddha. Ano laban? Hindi. Makikita nyo nga na sa bawat sulok ng bundok na ito yung mga maliliit na Buddha na karamihan sa kanila ay mga wala ng ulo dahil ng anti-Buddhist movement na ganap during Meiji Restoration. Search na lang guys kung ano ba yung Meiji Restoration. Nakano pa tayo, pwede pa mag-selfie rito. Kung makikita nyo, malapitan ang gagaling ng mga artisan na umukit ng mga maliliit na statue ng Buddha. Yung akala nila picture at todo post pa pero video pala. Maghanap po ng maganda-gandang. Pero 50% dito. Ito nga yung isa sa pinakamatandang lugar na kung saan nagwo-worship yung mga Buddhist people sa Kanto region. At naglaro na nga po itong si Miyuki.
Dokoy ko na. After na maikling pahinga, nagsimula na nga ulit kaming lumakad. Dahil sa kipot ng daan ay kailangan ng dobleng pag-iingat. Nauna na nga yung mga kasama naming lalaki at naiwan kaming mga babae. At nakakita nga kami ng mga barya dito sa tabi. 2 hours later. Hey, Akito Akame. At nakarating na din kami sa wakas matapos ang mahabang paglalakad. Ito na nga yung isa sa pinakamalaking stone statue of Buddha dito sa Japan. Adas na kayo dito ako. At nagsimula na nga maglaro ang dalawang chikiting. A few moments later. Hindi ko na nga nabidyohan yung aming pag-akyat dahil naubos na yung aking battery kaya hiniram ko na lang yung kay daddy na cellphone. Nasa bundok nga tayo. At nandito na nga ulit kami sa observatory. Breathtaking view. At nakita nga ni Miyuki itong dango kaya nakabili kami ng isang stick. Napili niya nga itong soy sauce flavored sticky rice ball. After na lumakain ni Miyuki ng dango at makabili ng souvenir, bumalik na din kami at magutom na ang person. Bandang alas 5 na nga ng hapon na makasakay ulit kami ng cable car pabalik. Thank you, Nokoguriyama. It was an adventurous experience. Until next time. Tingin-tingin muna kami ng pasalubong at baka may magustuhan. Bebe apa? No. A few moments later. After na mahabang paghihintay dito sa Maruhama Seafood Restaurant ay makakain na rin kami sa wakas. Sa halagang 3,500 Japanese yen ay mabubusog ka na sa kanilang seafood barbecue buffet. Located ito sa The Fish, malapit lang sa Nokoguri Rooftway. Thank you for watching. Bye!